hello mga, eto na naman ako. O eto, pag-uusapan lang natin itong masyado na itong umiikot, no? At nagsisirculate, marami ng mga nag-content dito ng mga ka-BBM natin at mga loyalista, no? About dito sa pangyayari ito. Sabi dito, nakikipag-ugnayan na po tayo sa gobyerno ng Canada para makuha ang pangalan ng nambastos kay Secretary Claire Castro. Okay. Sabi raw ito ni Jose Victor Vichan Gonzaga, Philippine Ambassador to Canada. Okay. Guys, ito ha. Ito ay para sa mga kaloyalista natin, ka-BBM natin. May sasabihin lang po ako sa inyo, lalo na yung mga nasa FB. Ingatan po ninyo ang inyong account. Bakit? Yung account ninyong yan ang panlaban natin dito sa mga trolls ng mga didilis. Yan ang pang-debunk natin. Yung mga account ninyong yan ang naiipandebunk natin laban sa mga didilis, okay? Kaya ingatan ninyo. Ano? Ibig ko sabihin, yan ang pandebunk natin, yan ang matagal pa ang election ha, guys ha? So, mahaba-haba pa. Pag mag-election na, sigurado tayo, ang mga trolls ng didilis, kakanayang mga yan, mga fake news pa naman yung mga yan, pero ang gagaling yan, yung mga yan, walang pakialam yan kahit masunog yung account nila, kasi nga puro trolls, puro fake account. Kasi may sa kanila, may may nag-finance. Meron silang China na gumagawa ng mga account nila at pinapagamit lang sa kanila. Unlike tayo, wala tayo. Tayo talaga mga legit at mga organic, no? So, wala tayong gano'n. Wala tayong makinarya na makakapag-create ng napakaraming accounts at pag na-erase yung isa mong account, babatuhan ka lang ng bago. Di ba? Wala tayong gano'n So, ang sinasabi ko guys, ingatan ang inyong mga account. Now, ano ang connection nito? Mga ka-BBM ko, kami na nandirito sa Canada, na nagmo-monitor din dyan, sa totoo lang, walang ganitong statements at walang ganitong binibitawan at walang ganitong advisory ang kahit saang embassy dito sa Canada. Ibig po sabihin, ito po ay unverified at may posibleng hindi totoo. Okay, ibig sabihin, kung ito ay hindi totoo, baka kayo ay biglang madaanan ng nag-check, no? Nagfa-fact check kagaya ng Vera, baka ma-flag ang inyong mga account. Mag-iingat po tayo dahil ito po ay may kaugnayan na binabanggit na rito ang embassy ng Canada. Ayan po, maliwanag Ambassador to Canada. Ayan nakikipag-ugnayan na po tayo sa gobyerno ng Canada. Hindi po tayo sigurado kung meron talaga dahil wala pong statement ang embassy. Now, kung meron, ay mabuti. Sapagkat tayo, ang gusto natin, papanagutin itong mga hinayupak na didilis na ito na nambastos kay Attorney Claire, kay Secretary Claire. No? Gusto natin silang papanagutin at papagbayarin sa kanilang mga kalokohan na yan, di ba? Gusto nga natin talagang maalis rito at ma-deport yung mga hinayupak na yan, makasuhan, di ba? Kaya lang yung batas dito sa Canada, guys, hindi porke ikino-complain mo ganun na yon, hindi po. Mahigpit po rito lalo na sa karapatang pantao na tinatawag. So kahit pa yung mga yan ay nag-violate ng ganyan, dadaan po talaga yan sa proseso, dadaan po yan sa hearing, hindi po yan basta-basta made-deport unless na yung mga yan ay makikitang mga illegal alien sa Canada, pwede po. Pero dito po ay masyado ang proseso. Napakahigpit ng proseso dito pagdating sa mga human rights. So, mahaba-habang proseso yan. At itong mga ganito, na idadawit ang pangalan, mababanggit ang mga pangalan ng Canada, ang government, nagmo-monitor sila sa mga ganyan. Medyo mahigpit ang Canada sa mga ganyang mga ka-fake newsan. So, mag-iingat lang tayo. Ang sinasabi ko lang guys, lahat tayo ay gusto natin papanagutin itong mga hinayupak na ito na mga tirador ng food bank, pero mag-iingat rin tayo sa pagpo-post. Mabuti na i-verify muna natin bago i-post. Kaya ako po hindi ito pinopost, hindi ko pinapatulan. Dahil ilang araw na rin naman after nung mangyari yun,
2 days na yata na ako nag-monitor din sa Canadian Embassy. Wala silang Canadian Embassy. Ang Philippine Embassy ay walang statements na inilalabas o kahit ano paman. Okay? Na nanggaling mismo sa Philippine Embassy. So, pag hindi po nanggaling sa Philippine Embassy, hindi po opisyal yan, mahirap naman pong paniwalaan at ipopost natin ng ganyan. Ang sinasabi ko ay baka matsambahan kayo, ma-fact check kayo ng Vera at baka yung account ninyo ay ang tawag dito, ma-restrict, sayang naman. Paano pa tayo makikipaglaban yan sa mga fake news kung mawawala yung account ninyo? Ang hirap magpaumpisa katulad ko po, di ba? Hindi naman ako wala naman yung sa mga fake news, pinag-initan lang talaga. Isipin niyo yung mga nauna kong account. Isipin niyo hindi na naibalik yun, nawala talaga yun, di ba? So mahirap din pala. Mahirap din kasi mahirap pag-establish, no? So ingatan, yun lang ang sa akin, ingatan dahil ang pakikipaglaban natin mahaba-haba pa na panahon. Dapat tayo ay nag-iingat, lalo yung mga accounts ninyo, ingatan ninyo kasi yun nga, baka biglang ma-fact check, baka ma-restrict, no? Sayang naman. Kumbaga, dapat sama-sama tayo, pagtulong-tulungan natin ang mga paglaban sa mga fake news na yan. Okay? So, yun lang po. At nawa ito ay makatulong sa bawat isa. Tulad po ng sinasabi ko, kung ito po para sa akin ay hindi po totoo at wala kasing unverified pa ito. Pero kung ito man ay totoo, kung talagang ang source ninyo na pinanggalingan nito ay talagang totoo at ito, aamin nitong si Jose Victor na ito, good, mabuti yon. Kaya lang, wala pa nga statements ang Kaya ako po, para sa akin, ay hindi ko pa masabing ito ay totoo dahil wala pang nire-release na official statements ang Philippine Embassy dito sa Canada. Dahil kung meron, siguradong magre-release sila ng statement na yan. Okay? Lalo na pag sa mga investigations na ganyan. Okay? So yun lang po sa mga bobong didilis at may sayad dyan na nyo. Matili kayong mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay amoy lugar. Laging high blood. Bye! Sana man nakatulong to ha. Bye.